Daang-daang waiter ang nagtipon sa Brussels, Belgium para sa taunang karera ng mga waiter. Pero hindi lang po ito basta takbuhan dahil may dala silang tray ng alak gamit lang ang isang kamay. 2.5 kilometro ang race course. Dapat maingat ang mga kalahok na walang matapon sa laman ng kanilang mga baso at bote, lalo pat babasagin ang mga ito. Sa huli, wagi po ang isang waiter mula sa Brussels na siya ring kampyon noong isang taon. Mga humigit 2 oras na lang po ay pupunta na po si Pangulong Aquino sa Amerika at inaabangan na po ng mga Pilipino ron yung pagbisita ng Presidente. Ngayong gabi na po ang pagalis para ito po ang kanyang kauna-una ang pagbiyahe sa labas ng Pilipinas mula nang siya ay ating naging bagong Presidente mula sa New York sa Estados Unidos. Nakatutok si Jiggy Manicad. Sa pagpunta ni Pangulong Aquino ngayon sa Amerika, pumani ito ng magkakaibang reaksyon mula sa mga Pilipino na dito na nakabase at masugid na sumusubaybay sa bagong administrasyon. Isa na rito ang mga pananaw ni June Sison, retirado medical technologist na nakalipas sa 45 taon sa New York. Kung siyang tatanungin, importante sa bagong administrasyon ang magkaroon ng panindigan sa bawat salitang bibitiwan sa publiko. Dapat action, yung leadership mag-umpisa sa kanya. Bukod kay Sison, naniniwala si Man Sakdalan na malalagpasan din ni Aquino mga pagbatikos. Batas daw kasi ang kumpiyansa ang pinapakita ng publiko sa bagong administrasyon. We have a leader na si Pinoy na sa tingin natin ngayon we can relate with, someone that we trust, someone that is morally upright. And for this change to happen, ako sa tingin ko kailangan tulong-tulong tayo. Sakdalan ay bahagi ng team na nagpapanalo kay US President Barack Obama. Ilang strategist, grupo niyang nakakuha ng malaking Asian votes sa buong Amerika. Katunayan, nasundan din niya ang kampanya ni Pinoy at malaki raw ang pagkakahawig ng estratehiya ni Pinoy at Obama. Nag-grassroots campaign, ginamit yung social marketing, there's a lot of focus on the youth. So I see a lot of similarities with that. And he was focusing on change, na yun yung kailangan natin sa Pilipinas. Pagkaiba man ang background, naniniwala sina Sison at Sakdalan na malaki magagawa ng publiko para maging matagumpay ang bagong administrasyon. Lahat daw dapat kumilos. Kailangan mong galing sa'yo, kailangan tumulong ka eh. Kailangan, you can't just depend on one president to make everything change overnight. Sa pagdalaw ng Pangulo dito sa Amerika, maraming karanasan at aral siyang pwedeng dalhin sa Pilipinas na maaaring makatulong sa pamamalakad ng kanyang administrasyon. Mula rito sa New York, Jiggy Manicad, nakatutok 24 oras. Kung si Pangulong Noynoy Aquino ay mamaya pa lang patutungo ng Amerika, ang dati nating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ay nauna ng bumiyahe roon. Ayon sa kanyang takapagsalita na si Elena Bautista Horn, inimbitahan si Ginang Arroyo ni dating US President Bill Clinton para dumalo sa tinatawag na Clinton Global Initiative. Kaunang pulong yan ng iba't ibang mga lider kung saan pinag-uusapan nila ang mga posibleng solusyon sa iba't ibang suliraning pandaigdig. Dadalo rin si Ginang Arroyo sa isang hapunan sa imbitasyon naman ni Queen Rania Al Abdullah ng bansang Jordan. Sugatan ang rapper ng grupong Salbakutan na si Romel Tejada matapos umanong atakihin ng karibal na rapper sa isang restaurant sa Maynila. Ang report mula kay Jay Taro. Katatapos lang daw kumain kaninang alas 3 ng madaling araw ni Romel Tejada o lalong kilala bilang Vendetta ng rap group na Salbakuta sa isang restaurant sa Retiro, Quezon City nang lapitan umano siya ng 3 lalaki at isang babae. Isa lang daw sa 4 ang kilala ni Tejada, isang Nicoshin alias Dikoy, isa ring rapper. Pagka tayo ko po, hinarang niya ako bigla, nagtanong siya sa akin, may problema ka ba sa akin? Ano? May problema ka ba sa akin? So ako naman, nagulat naman ako, ha? Pag yun ang reaksyon ko. So nung pagka ganun ang reaksyon ko, bigla niya ako sinuntok sa tagiliran. Siyempre, pag ang isang tao sinuntok na, ang gagawin ko kagad, naitulak ko siya, naiano ko sa palayo. Naiusog ko sa palayo. Bumunot pa raw si Dikoy ng baril na nakasukbit sa baywang. Yung babae, pinalo ako ng pitchel. Tapos yung lalaki, alam ko, sumuntok din sa akin. Tapos, doon siya nagkaroon ng pagkakataon na kumuha ng barel. Saan niya binunot? Itutok sa akin at pinalo sa mismong ano niya. Sa bewang. Sa bewang niya. Nung nangyari yon,
Napalo ako, hawak ako kagad sa ulo ko, nakita ko may dugo. 4 na beses daw siyang pinalo ng baril sa ulo. Base sa medical examination results, nagtamo ng may 3 cm na putok sa kaliwang bahagi ng ulo si Tejada na naging dahilan umano ng malakas na pagdugo nito. May 4 na pasa rin siya sa ulo. Ipinablatter daw agad ni Tejada. Pero bukod dito, nagpasya raw siyang palampasin na lamang kanyang sinapit kay Dicoy. Matagal na ba kayong may away nitong si Dicoy na to? Matagal na? Actually, wala naman mong consider na away na mabigat na ano. Kumbaga, hindi ko rin maintindihan kung bakit din ginawa sa akin tong ganito na hanggang na ganito umabot ng kapisikal. Wala naman away na ganong kalalim para saktan ako. Sasampahan ba ng kaso? Nako, yan nga yung ano ko nga iniisip ko talaga pero para sa akin siguro, ipagpapasa Diyos ko na lang tong nangyari sa akin. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Dicoy pero hindi namin siya mahagilap. Taong 1997 nang mabuo ang Salbakuta at pumatok sa recording industry nang pasikatin nito ang kantang Stupid Love, remake ng isang pop hit ng 70s, ang Evergreen. Ayon kay Tejada, malapit nang matapos ang ika-4 nilang album. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, maging 1 taon na po mula ng manalasa ang bagyong Ondoy sa bansa. Kaya naman ang mga nakaranas ng bagsik ni Ondoy, mas handa na raw ngayon sa mga bagyo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Mag-iisang taon na mula ng gulati ng bagsik ng bagyong Ondoy ang Metro Manila. Kaya si Mang Teofilo ng San Mateo na lubhang naapektuhan noon, gusto nang makasigurong ligtas ang kaniyang pamilya. Nagpagawa ng second floor ng bahay para matuluyan sakaling maulit ang pagbaha. Kung saka-saka, pero hindi na kami lilipat sa malayo. Ang mga taga Marikina, kanya-kanya ring diskarte ngayon para pagandaan ang pagbaha. Bago mandalanta ang bagyong Ondoy, daan-daang bahay ang nakatirik dito sa lugar na ito. Palatandaan, yung mga tipak ng batong yan, dating konkretong bahay, yung mga nakatirik dito sa lugar na ito. Pinalipat yung karamihan sa mga residente dahil ayon sa pamahalaan ng Marikina, kailangan nilang i-relocate dahil delikado tong lugar na ito. Kapag umaapaw ang ilog, apektado sila. Isa sa daan-daang naapektuhan noon dito sa Marikina ang pamilya ni Hector. Halos abutin ng tubig ang bubong nila sa second floor. Ang kapitbahay nga niya hindi na inalis ang kahoy na ito para may pabigat sa bubong. Sa takot na rin po na na pag umulan lago nakatingin doon sa ilog, baka bigla na lang pong biglang tumaas. Mismong lokal na pamahalaan handa na rin. Nakadisplay ngayon sa Marikina City Hall ang rubber boats na gagamitin tuwing may baha. May malaking bangkari na gawa sa PVC pipe na kasya ang 20 tao. Naka-standby rin ang Marikina 161 24 oras para magbantay. Tinuruan sila kung paano sasagip ng mga tao. For the past 2 or 3 weeks already, nagkaroon tayo ng mga ginagawa nating orientation, awareness, katulong natin ng Red Cross sa mga barangay. Nais ng syudad na makiisa ang mga residente, kaya naman ang mga litrato ng mga naapektuhan ni Ondoy naka-exhibit. Paalala sa mga taga Marikina na walang pinipili ang sakuna, mahirap man o mayaman, pwedeng maging biktima. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Balik Australia na ang bunso ni Robin Padilla na si Ali para makapiling ang ina na si Lizelle Sicampo. Ano kayang nararamdaman ni Binoy na di na uli niya makakasama si Ali? Yan ang chika ni Nelson Canlas. Pinagkaguluhan si Robin Padilla nang ihatid ang kanyang anak na si Ali sa NAIA. Magkakahiwalay na dumating sina Robin at ang dalawa niyang anak na sina Queenie at Kylie. Makailang ulit na umiwas sina Robin sa media pero nagbigay na rin ng interview sa bandang huli. Hindi raw siya personal na maghahatid kay Ali sa Australia dahil wala raw siyang visa. Sasamantalahin ko na rin pong oportunidad na ito na muling lumapit sa iba't ibang embahada ng iba't ibang bansa na ako po'y mabuting tao. At sana mabigyan ako ng visa. Labis daw na nalulungkot ngayon si Robin dahil ang alam niya raw dito na sa Pilipinas mamamalagi si Ali. At sa ngayon maayos daw sila ni Lizelle dahil puro sa kapakanan ng kanilang mga anak na lang ang kanilang pinag-uusapan. Alam ko talaga sa akin niya siya eh. Pero siyempre, ang tawag ng ina ay hindi natin dapat isa walang bahala. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Are you gonna come back soon? On December. Hindi na nagbigay ng pahayag si Robin tungkol sa nababalitang kasal niya kay Mariel Rodriguez. Huwag muna raw sanang magkaroon ng konklusyon ang mga tao tungkol dito. Walang pwedeng magtampo sa atin.
sapagkat wala tayong pinasisinungalingan, wala tayong inaamin. Ang akin pong pakiusap sa lahat, antayin po natin ang panahon na kami handa ng magsalita. Yun lamang po. Ang lahat ay may karapatan magsalita, ang lahat ay may karapatan magpahayag. Kami din po ay may karapatan din sa tamang panahon. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's it for Chika Minute. Sa ngalan ni Pia Guanyo, ako po si Bianca King. Mike? Salamat, Bianca. Inaasang may aalis na ngayong araw na ito yung barko na sumadsad sa Coral Reef sa karagatan ng Calatagan sa lalawigan ng Batangas. Stranded mula pa kahapon ng umaga ang MV Hammer H1 na may kargang plywood. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing Davao Oriental ang cargo vessel ika nga at patungo sana sa Maynila ng aksidenteng sumadsad. May iniwasan daw ang barkong niya na mga bangkang pangisda at napadpad sa mababaw na bahagi ng dagat. 1,500 metro kwadrado ang coral na nasira. Hindi naman daw nagkaroon ng tinatawag ng oil spill o pagtagas ng langis. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 76 na araw na lang, Pasko na! Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mel Tiangco, Rhea Santos, Pia Guanyo at Bianca King. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.